120cc, naka 4 stroke, naka 2 valves, naka single overhead cam, at ito ay naka 4 speed manual gearbox. Dito tayo sa Rossi, no, mga idol, para mag-update nitong Rossi Bolt 125 nila. So ito yung color combination niya, color blue. Available dito yung kulay black, kulay red, saka kulay blue. So dito tayo para mag-update review nitong Rossi Bolt 125 nila. So tingnan natin features niya, tapos yung specs niya, kung ano nga ba nilagay ni Rossi dito sa motor na to. Kung hindi mo afford yung Honda XRM pagdating sa dual sports nila na on-road off-road, so meron kang choice dito sa Rossi Bolt 125 nila. Tara, tingnan natin yung motor na to at ikutan natin yung specs niya, yung features. Ito yung kabuang looks ni Rossi Bolt 125 na. Ito yung color blue na combination. So makikita natin sa harapan niya ganito. Tapos yung side view niya naman ganito. So bago tayo mag-ikot dito sa Rossi Bolt 125 na to, alamin muna natin yung technical specs niya. 120cc, naka 4 stroke, naka 2 valves, naka single overhead cam, at ito ay naka 4 speed air cooled system pa lamang. Pagdating naman sa power output nito, maabot ito ng 5.4 kW at 8,000 RPM sa pagpuproduce ng power output niya. At pagdating naman sa max torque niya, umaabot ito ng 8.5 Nm at 5,500 RPM. Tingin dito sa harapan niya, ito yung head niya, no? So makikita natin yung pangalan kagad ni Rossi. So ayan, nakakulay dilaw. So, pagdating sa mga ilaw niya, mga idol, no, makikita mo dito sa headlight niya, ayan, LED na siya. So naman sa fender niya, ito yung kulay blue. So plastic siya. So ayan mga idol, no? Sa suspension niya, so naka-traditional siya or naka-telescopic fork suspension siya dito. So, pagdating naman sa tire niya or gulong niya, so ito siya, good for balancing yung gulong niya dito sa harapan. So rim niya pala mga idol, no, or yung mags niya, meron siyang 1.60 by 17 na sukat. Tapos pagbaba mo naman sa gulong niya is meron siyang 2.50 by 17. So standard yung gulong niya, tapos yung rim niya standard din. So pagdating sa braking system, so naka-flower disc. So hindi siya ABS mga idol, no. Alam naman natin pagdating dito sa motor ni Rossi, no, halos wala pang ABS na nakalagay dito. Minimal lang yung pagkalagay ng decals niya, ito yung gilid niya. So dito makikita natin yung pangalan ni Rossi na kulay dilaw. So dilaw, tapos meron siyang blue black. Combination naman ng blue dito sa ilalim. Ayan mga idol, no. So parang XRM type na rin siya na 125cc. Sticker niya dito, makikita natin yung pangalan ni Bolt na kulay white. Nakaputol yan dito, no. Tapos meron siyang black dito. At ang goods diyan mga idol, no, sa ano niya, sa mga bolt niya is ayan. Screw type yung mga bolt niya. So dito naman sa gilid niya, ayan, no, makikita natin yung pangalan ni 125, tapos 125 lang, naka-blue, tapos may white, tapos may combination siya dito na black, ayan, o, black, tapos pagbaba sa ilalim, black din. Sa starting system niya, meron siyang kickstart dito, so ayan, so back up lang yung kickstart niya, pero maliban sa kickstart mga idol, meron siyang electric start, ayan. Sa gilid niya, makikita natin yung apakan ng angkas, so ayan, so natutupi siya mga idol. Ang maganda dyan, ayan, hindi umaalog, in case na tatakbo ka ng mabilisan or pang top speed, so hindi siya magbabibrate. So tapos meron siyang guard dito. So yung guard na to para protection sa paa mo, para hindi basta-basta ang papasok dito sa gulong sa likod. Or so pagdating naman dito sa tambotson niya mga idol, no, or sa kanyang muffler galing dito sa exhaust ng kanyang makina hanggang dito sa dulo mga idol, no, meron siyang color combination na matte black. Ang maganda dyan, meron siyang guard, or ayan, may guard siya dito na bakal na rin, oh, ayan. So hindi basta-basta mapapaso yung paa mo dito kapag napadikit dito sa tambotso, na may protection talaga yung paa mo, yung paa ng angkas mo. Na in case na dumikit yung paa mo dito sa muffler na to, hindi siya basta-basta mapapaso. So dito naman sa braking system niya sa likod is naka-mechanical drum brake pa siya. So kahit mechanical drum brake yan mga idol, no, yung braking system niya dito sa likod, konting adjust mo lang yan, nakapit na yung kanyang preno. So pagdating naman sa size niya dito mga idol, no, dito sa likod is 2.70 by 17 yung kanyang size dito. So ganun din, naka-tube type siya. So, tapos dito na part, oh, ayan, oh, parang carbon fiber finish dito ng pagkagawa niya. Suspension niya sa likod, ito ay naka-coil spring, 2 piraso mga idol, no. Ayan, tapos adjustable siya, pwede mo siyang adjustan. Meron siyang extension na fender dito na flexible. So ito mga idol, so hindi siya basta-basta nababasag, flexible siya. Tapos kung pagkuha mo nito, meron na siyang temporary na plate number pag kinuha mo. So ito yung tail light niya, oh. Naka LED yung tail light niya, tapos yung signal lights niya sa likod is left and right, saka naka LED din. At ang maganda dyan, meron siyang reflector dito mga idol, no, dagdag visibility kapag nagbiyahe ka sa gabi, para kung ano merong decals sa kabila, ganun din yung decals niya dito sa kabila mga idol, no. Magkaparehas lang sila. So dito yung 125cc na displacement niya, tapos yung pangalan ni Bolt, ayan, tapos yung Rossi na doon sa unahan. At pagdating naman sa gear shifting niya, binubuo ito ng 4-speed manual gearbox mga idol, no. At meron siyang side stand na ordinary. So wala itong kill switch katulad ng ibang motor na meron siyang kill switch. So dito sa likurang bahagi niya is meron siyang patulis dito mga idol, no. Tapos naka-glossy black siya. So ang ganda, oh.
At ang linis pa siya. Pag dito sa grab bar niya, naka-glossy black din siya dito. So pwede ka mag-attach ng top box dito kung gusto mo. So sa upuan niya, so basta-bastang dulasin. Dito sa driver side, dito naman sa kanyang angkas. So pagdating naman dito sa harapan niya, ganito yung color combination niya. Meron siyang blue dito. So nakalagay na dito yung Danger Change Oil. So pagdating naman dito sa manibela niya, so naka-upright position ka dito pagdating sa pagdadrive. Meron siyang mga buttons dito. Ito meron siyang pass light dito. Ayan, itong kulay pula pass light niya. Tapos yung turn signals niya is left tsaka right. At meron siyang horn dito. So at ang maganda dyan, meron siyang choke dito mga idol, no? Ayan, so engage mo lang yung choke or matagal siyang umandar sa umaga. So engage mo lang yung choke or gamitin mo lang choke na to para mas mabilis umandar yung motor mo. So trabaho ng choke is isasara niya yung daanan ng hangin at papasok lahat ng gasolina para mas mabilis yung pag-andar ng motor. So dito naman sa kanang bahagi niya, meron siyang switch dito na electric start lamang mga idol na. Bukod dyan, wala na siyang ibang buttons dito. Tapos dito naman sa ano niya, sa key niya. So ito naman yung key niya, naka traditional key siya mga idol, ayan. Pero pwede mo rin siyang i-lock kapag iniwan mo sa matataong lugar. So pagdating naman sa meter panel niya, no, analog lang siya. So makikita natin dito yung speedometer, ayan, 0 to 160, odometer niya, yung takbo niya, andyan nakalagay. Tapos yung pangalan ni Rossi, syempre hindi mawawala yan, andito nakalagay mga idol, no. So astig rin ang pagkagawa dito. Pagdating naman dito sa sa kabila, makikita natin dito yung indicator ng left and right indicator, left tsaka right dito. Tapos neutral indicator, meron rin siya dito. At ang maganda diyan mga idol, no, dito meron siyang fuel indicator na napaka-importante talaga. Makikita mo dito yung empty. Tapos yung pole niya andyan din nakalagay. So ayan mga idol, no, kung interesado kayo dito sa Rossi Bolt 125 nila, so visit lang kayo dito sa Rossi Kalilangan Bukidnon branch para sa karagdagang detalye. So ano pang hinihintay nyo? Kung gusto nyo kumuha ng Rossi Bolt 125 nila, Rossi Ultra 125 nila, visit lang kayo dito sa Rossi Kalilangan Bukidnon branch.